Ilang beses habang nasa harapan ako ng computer ko ng oras ng gabi sa loob ng aming kwarto, ay may napansin kong tila na anino ng tao sa labas ng bintana namin. O baka poste sa labas. Dahil hindi na ako makapag-concentrate sa ginagawa ko sa kakaisip kung ano lang ba talaga. Ang nasa bintana ay tumayo ako upang makita nito. Pero hindi ko na ako nakakalakas sa biglang tumayo ang kanila para matakot. Ano sinasa ako o sa sobrang hina. Ang hindi ko ang bangko at sinanong lahat ng balahibo ko sa katawan. Ilang oras napisya ko sa computer ko ang hindi ko alam. Ang masakit ang kalikot ay nasa second floor. Ang unit ko. Ang naging last ko na siguro upang nakaihan ko sa mga pangyayari ay lumukit na ako hindi na buno. Ang hangin tapat ko ang papaligid. Ako sa sala. Nasa loob naman ng kwarto si Bea at nagpapahinga. Nagising akong tagaktak ng pawis pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang bilat ko ay nakabilat na hinahanap ako ang isang malaking kanina sa katawan ko. Alam kong gising na ang iba ko noon pero para bang nasa loob pa rin ako ng isang panaginip. Pilit kong ginagalaw ang katawan ko pero hindi ko magawa. Biglang nanakip ang dibdib ko. Kailangan kong pulitik ulit at mag-isa na may pinagasa. Ngayon ang aking ginagawa ng pakaramdam ko. At tuluyan akong nagising sa pagkakatulog. Tapos ang pangyayari niya, ay pareho namin napag-desisyonan ni Bea na lumapit na talaga sa isang paranormal expert. At hindi na namin ito pinagpalitan pa. Nakahanap kami ni Bea online ng paranormal expert na mahihinga ng tulong. Si Julius. Isinunod namin sa kanya ang mga pangyayari sa aming ginawa. Mula sa pagsama ng panaglang Bea, kumakabalat namin ang mga nasa sa loob ng unit hanggang sa nila na patuloy na sumusunod sa aming dalawa. Tinawagan na rin namin si Lola Isa para ikwento sa kanyang lahat at magpakalam na rin na muling makapasok sa kanya. Gusto kasi ni Julius na makapasok sa loob ng kanyang bahay para mas amalang gama ang baga. Sa pag-iikot ko sa loob dito kabandinahing bahay, wala naman akong nariyan ng bahay. Sa katunayan, kung may mga ilang vibrations lang na nakakilala rito para mag-test sa akin. Ang mga tao kasi, may mga energy silang na ipapasa sa mga bagay, sa mga gamit, pati na sa mga pati ng bahay. Positive man ito o negative. Karaniwan, sa mga vibrations pinagkapit ang bahay. Ano ko sabihin? Wala kayong nakikita dito sa loob ng bahay? Eh sabi ko naman talaga sa inyo noong una pa lang na wala namang nagmumulto rito, hindi ba? Kasi pa nga itong bahay sa mga nangyayari sa inyo eh. Pero paano yung kung may papaliwanag na nangyayari ngayon kay Bea? Ako mismo, nakita at naranasan ko na rin yung paglulito ang sinasabi niya. Hindi mo ito sinusunod kay Bea, kundi isang elemento. Ano pong elemento? Tulad ng mga katre o duwende, ganun ba yung sinasabi ninyo? Kaya ako kayo tinawag dito sa labas ng bahay mo. Dahil dito kayo papaliwanag ang nangyayari sa inyo. Wala sa loob ng bahay ang bumubulo sa inyo, kundi nandito siya sa labas. Sa mismong puno ng kasa ng isa dito. Dito siya nakatira, sa punong ito. Imposible naman yata yung sinasabi mo. Sige na
Madalas na naman kasi ang mga elemento nakatira sa atin. Minsan, sila ang mga batay ng kalikasan. Katulad ng sinabi niya, bata pa lang kayo naglalaro na kayo rito, di ba? Ibig sabihin, kilala na kayo. Alam mo na wala kayong masama idudulot sa binabantayan nilang lugar. Kaya ko kailangan din ng mga Jessie. Kasi, kitang-kita ko talaga. Yan ang magaling mo pagaling. Kaya, ingat. Pero sa kaso nila Bea at JD, dahil lang sila. Meron na sila nakita ng nagbabantay dito. Teka sandali, ano na po ako eh? Hindi naman pagpunan sa bahay namin. Itong bahay ang pinasok namin. Pero hindi ba, bago kayo pumarito, sabi mo kami na ito? Wala nang nakatira dito. Wala nang pumapa rito. Wala nang tumatao. Kaya nung bigla kayong sumipot sa tahimik na lugar na to, umulan siya. Binabagay nito. May tanong ko, bago kayo nagsimula sa Boys and Team, nakakay ba kayo ng isa? Pinili ba kayo ng permiso, hindi lang kayo ng Boys and Team? Hindi lang kayo ng hindi na pinakikita ng elemento. Para po ito? Ganun na nangyari. Ibinabalik lang nila sa inyo kung ano ang gawin sa kanila. So, paano natin papayuto? Ako nang bahala dyan. Mag-aalay ako ng dasal para sa pagkakas. At nakibilang kong kausapin na tumigil na ito sa ginagawa sa inyo. Please lang po, pakisabi naman na tama na ho. Nakuha namin ang punto niya. Hindi na ulit kami manggugulo sa mga lugar na walang pasabi. Yung videos na kanina namin dito, buburahin na rin namin. Diba, JD? Ha? Oo. Oo. Buburahin na namin lahat. Dahil kung hindi ko buburahin yun, mas lalo lang dadami ang mga taong dumadalang dito para bisitahin yung abandonadong bako na in the first place na wala na dito. Eh kaya naman pala may mga trespassing dito, kayo pa kaya kung magkaroon ng maayos na tulog sa gabi dahil sa mga taong pumapasok dito ng walang paalam. Aba, kayo sana kung pwede magkakataan. Eh kasi imbis na makatulog, nakakapagpasya na sila dahil na nagkakanda sira-sira yung mga bakod na inaakita ng mga tao. Sorry po. Hindi namin alam na ganun ang mangyayari. Pangako po. Buburahin na namin yung videos. Para nabibigyan na tayo ng abangan. At pagkain ko na kung sino ang nakatira sa lugar na to. Dapat lang! Ano ba mission na ginawa ninyo? Malalim na ang gabi. Simulan na natin mag-alay ng dasal. Pakipasan na lang itong mga kandila. Isang dasal ang inalay ni Julio sa puno ng akasya kung saan umano nakatira ang nilalang na gumantala sa amin ni Bea. Ito ang isang bagay na hindi lang namin ginawa bago at pagkatapos namin pasukin ang abandonadong bahay. May ilang ritual din ginawa si Julio upang siguro hindi na kami masundan pa na kung sino man ang nagparamdam sa amin sa sarili-sarili naming bahay. Pagkatapos nito, papatuloy ay wala na kaming naramdamang kababalahan o anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Tulad ng pinangako ko ang pinakapalalaman ko ang video namin at nag-decide na rin kami na huwag lang pagpatuloy ng mga video series namin tungkol sa nangyaring ghost hunting. Dahil ayaw kay Lola Insyang ay halos araw-araw na raw siyang sumasaway ng mga dumatayo sa naturang bahay para ito kung totoo ba ang nasa video namin. Maraming taon na po simula na mangyari ang hindi namin makikita ang kalasap sa buhay namin. Para sa estudyante ay ito ang nangyari sa amin ko hanggang sa naisipan ko na po ihito ito at ibilis. Ibilis ako na rin halos ang lahat ng live ang bagpanggan at tulad ng mga camera. Live at phone ang mga natas. Kasabay ng pagkalakay ng channel ko, yung pagkalakay ng relasyon namin ni Bea. Yun yung decision na ito ang hindi na malaya sa pagkita namin
On the first place ay ang tatag lamang ng mga bayan ang nagbundok sa aming ginawa. At nang mawala ito ay unti-unti na rin nawala ang koneksyon namin sa isa't isa ni Bea. Ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa BPO NBC bilang isang IT specialist. Masaya na po ang buhay ko ngayon kasama ang bagong girlfriend ko na si Eileen. 2 years na po kaming magkarelasyon at sa tingin ko ay siya na ang makakasama ko habang buhay. Gayunpaman, ay mananatili pa rin sa puso't isipan ko ang mga araw na natutunan ko kasama si Bea. Hindi lang tayo ay nakatira sa mundo nito. Nakikita na natin sila o hindi ay lagi natin tatandaan na kailangan pa rin natin i-respeto ang katahimikan ng bawat isa kung ayaw natin tayo mismo ang bulabulgi nito. Hanggang dito na naman ko ang sulat ko kakabigit at maraming salamat po and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, JD. Respeto. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang ugali na kailangan natin ibigay. Hindi lang sa mga tao kundi pati na rin sa lahat ng bagay. Ayon nga sa kasabihan, huwag mong gagawin sa iba ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Lagi natin tatandaan na mapakababalagan man o hindi. Huwag mong gagawin sa iba ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Lagi natin tatandaan na mapakababalagan man o hindi. Huwag tayong magdadalawang isip na lumapit sa Panginoon. Magdasal tayo at humingi ng gabay dahil sa bawat problema na dinarating sa ating buhay, Diyos ang isa sa mga pinaka-nabisang sabot. Hanggang sa muli ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Number 1, mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Nagustuhan ang iyong pagmamahal sa mga nalalakas sa pagkakita ng ilang yun network.com/radio. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Anumang kabutihan o kasamaan na gawin mo sa kapwa ay pwedeng gawin sa'yo. May good and bad karma na tinatawag. Kaya kailangan natin pag-isipan mabuti ang mga desisyon na gagawin natin. Ikaw, ano ang bagay ang nagawa mo sa buhay na labis mong pinagsisihan sa bandang huli? Maraming kayang gawin at isakripisyo ang pag-ibig. Kaya nitong hamakin ng lahat, makuha lamang ang mainit ng kagustuhan. Ang iba pa sa atin ay hanggang ginawa ng mali, maging masaya lamang kasama ang taong mahal niya. Pero huwag nating kakalimutan na bawat mali o kasalanan na ating ginagawa ay may kapalit na kaparusahan. Ang sulat na ating babasahin ay pinamula ng ating kabarangay na si Bella, isang babae na umibig pero niloko ng kanyang minamahal. Pero binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon sa kabila ng sitwasyon na mali sa mga mata ng tao. Naging pangalawa siya sa buhay ng lalaking minamahal niya. Pinili niyang maging kabit para lamang maging masaya siya kahit na may masaktan pa siya na ibang tao. At dahil doon ay isang sumpa ang mabibitawan na kapalit ng kasalanan na kanyang ginawa.
Sumpa na hindi lamang sisira ng kanyang mukha kung hindi pati na rin ng kanyang buhay. Gusto mo bang makilala si Jenna at ang tao na sumumpa sa kanya? Handa ka bang mainis ng iyak at tumatapos sa kwento ng buhay niya? Minsan bang nagmahal ka na rin sa maling oras at pagkakataon? Nakasakit ka na rin ba ng ibang tao ng dahil lamang sa sarili mong kaligayahan? Handa ka bang ipaglaban ang isang maling pagmamahalan? O bibitaw ka na lamang at gagawa ng tama? Si Jenna Maya, anong tingin niyang gawin sa bandang huli? Naging masaya kaya siya sa kabila ng mga maling nagawa niya. Malalaman natin ang sumpang natanggap niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmamahal tayo ng sobra ay nagiging bulag tayo sa kung ano ang mali at tama. Minsan nga ay alam natin mali ay pinagpapatuloy pa rin natin kasi doon tayo masaya. Mahirap naman kasi talagang pigilan na kung ano ba ang sinisigaw ng ating puso. At mas mahirap diktahan ang puso sa kung sino ang dapat itong mahalin. Kaya mas nalaisin natin maging masaya kahit ang kapalit ay pagkasira ng ibang tao. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalan Jenna, 31 years old, taga Mindoro, at dati nagtatrabaho sa bangko. May ilang ulit ko rin pinag-isipan kung